Hi everyone! Welcome to my vlog. This is Ella Polistico at Happy New Year po sa inyong lahat. Today is December 31st at medyo tinatamad akong magluto. Kaya lang, kailangan kong magluto dahil walang lunch ang aking mag-ama. Actually, simple lang naman yung iluluto ko today. Lulutuan ko lang ng chicken ng aking anak at fish naman ng aking asawa para lang may makain sila para sa lunch dahil mamaya o-order na lang ako. 3 lang naman kami dito kaya wala kaming party. Manunood lang kami mamaya ng fireworks dyan sa may terrace namin. Ayaw din kumain ng anak ko kasi piniprepare niya yung tiyan niya. Actually, hindi ko pa alam kung ano yung o-orderin ko mamaya for dinner. Kasi iba ang gusto ng anak ko, iba rin ang gusto namin mag-asawa. Kaya bahala na. For the meantime, gawa muna ako ng kung anong available dito sa kusina ko. Luluto talaga ako ng pagkain namin almost everyday kasi mas gusto ko na healthy yung kinakain namin dahil beef and vegetables all the time. Yan ang buhay dito sa kusina. Naubusan din po ako ng idea araw-araw kung ano iluluto ko, lalo na ang anak ko very picky. Chicken lang, eggs at beef ang kinakain. Tapos pag nagluto ako ng gulay, talagang pipilitin mo pa. Pero at least kumakain naman. Nag-prepare ako ng chicken. At ito po ay inano ko na to, kinat-cut ko na. Kasi pag nagluluto ako ng chicken, tinatanggal ko yung balat. Tapos tinatanggal ko rin yung fats. Ever since po ganyan ang ginagawa ko. Ang anak ko kasi gusto niya yung nuggets na chicken. So, tapos sinachop ko lang para mabilis lang. Tapos teternohan ko lang ng gulay, kung anong gulay ang available. Lulutuin ko naman para sa aming mag-asawa ay fish. Happy New Year po sa inyong lahat. I-pray na tayong lahat ay magkaroon ng magandang 2026. Maging mapayapa ang ating buhay. Walang sakit. Kasi yan ang importante naman po wala tayong sakit, hindi tayo magkasakit. Kaya para hindi tayo magkasakit, kailangan iingatan din po natin kung ano yung pinapasok natin sa katawan natin. Kasi napaka-importante po kung ano yung kinakain natin, kung ano yung mga pinapasok natin sa tiyan natin. Minsan, ang sarap tingnan, ang sarap din ng lasa. Pero pag nakasanayan mo kasing kainin yun, hindi natin alam na hindi na pala ito maganda para sa kalusugan natin, di ba? Sa health natin. Tapos, nalalaman na lang natin na meron ng bad effect yan sa ating katawan. Kaya ako po talaga, pinagtsatsagaan ko magluto araw-araw para lutuan ng asawa ko, ang anak ko. Lalo na asawa ko na talagang pinipili ko talaga kung ano yung pinapakain ko sa kanya at sa akin na rin po para manatiling healthy, di ba? Iternohan ko po yung isda ng ginisang pechay para at least meron tayong green leaves. Healthy po yan. Gusto po ng ating mga tiyan yan dahil para mas mabilis tayong matunawan. Marami rin pong nutrients ito na maganda sa katawan. Para balance yung ating pagkain. Yan, hugasan muna po natin. Ito ginagawa ko kasi, hugasan ko muna itong mga dahon na to. Medyo magpusisi po ako paghugas ng mga gulay kasi maraming proseso yung paghugas ko. Binababad ko pa po ito sa asin. Tapos ang pinaka final kong tubig na ginagamit
ay mineral water. Actually, hindi naman po ito mineral. Dito kasi sa Pilipinas, tawag nila mineral water. Pero ito po kasi, ito yung mga filtered water. Kung sa Amerika, ang tawag na dyan filtered water. Yung mineral kasi, alam natin yung mga galing talaga sa bundok, diba? Pero okay na rin. Isipan ko lang pong mag-vlog ngayon. Medyo conscious na lang. Kasi first time ko lang na maging vlogger. At conscious pa ako sa camera. Minsan, hindi ko nagagawa na maayos yung gagawin ko. Pero masasanay din po ako. Kasi gusto ko yung maging natural lang. Naku-conscious lang naman ako. Kasi minsan, yung talagang mga dapat kong gawin, hindi ko magawa dahil alam ko merong camera kasi na nakatutok sa akin. Naku-conscious pa ako. Pero eventually, masasanay din ako. So, ganito po yung ginagawa ko. Abad ko muna siya sa asin. Kung ano man ang merong nakadikit sa dahon, mamatay sa asin. Actually, tanghali na po dito. Parang 3:45 na ng hapon. Ngayon lang ako nagpiprepare ng aming lunch. Kasi parang na-realize ko, late na rin po kasi kumain ng breakfast. Kahit yung anak ko, 1 o'clock nung nag-breakfast kasi busog pa daw siya. Hindi pa kami gutom. Ganyan talaga yung time ko. Minsan yung lunch namin, 4 o'clock na kasi ang dami kong ginagawa eh. So, lalo na, nadagdagan. Dahil pag nag-i-edit ako, gusto ko, parang nakaupo na lang. Natatagalan bago ako magluto. Pag nagluluto po ako, ang ginagamit kong tubig, itong filtered na to. Saing, lahat. Yan ang ginagamit ko para may peace of mind ako na alam kong malinis yung tubig na ginagamit ko. Malinis naman din po to, kaya lang kasi minsan di natin alam kung yung mga pipes malinis. Kasi nagra-rust po yan eh, kinakalawang. Kaya pag dumaan yung tubig dyan, hindi natin alam kung ano yung merong nakadikit doon, di ba? Boneless yung iluluto ko para sa anak ko. Kaya yung bones na meron pang konting laman, pakukuluan ko para yun ang gagamitin ko para dito sa ginisang pechay. Para may lasa. But normally, ang ginagamit ko po dyan ground beef. Kaya lang, wala na akong time mag-thaw pa ng aking beef kasi mabilisan nito para lang makakain na matapos na tong tanghalian at isipin ko na lang mamaya yung kung ano yung kakainin namin para sa dinner habang naghihintay ng New Year. So sana kayo rin alam ko merong iba dyan talagang big family na masaya talaga ang kanilang handaan. Pero kasi kami tatlo lang, sanay na rin kami talaga na pag nasa bahay lang kami, tatlo lang kami. Ganito lang, umu-order lang ako. Kasi parang hindi na ako nagluluto dahil wala naman kaming bisita at malalayo yung aming mga kamag-anak. Nag-decide na lang kami na dito lang kami sa bahay para manood na lang ng fireworks mamaya sa veranda. Pag nagluluto ako dito, gusto ko ako lang mag-isa. Ayokong may kasama kasi mabangga ako kasi yung kasama ko. Kaya kahit na yung asawa ko, ayoko siyang nandito kahit gusto niyang tumulong dahil mabilis ako umiikot ako, baka mabangga ako or ako ang mabangga. Ayan guys, na-prepare ko na lahat ng mga kailangan natin, mga ingredients na kailangan ko para mailuto na natin itong ating ginisang pechay. Of course, ako kasi pag magluto ako, ang importante yung lasa So, kahit paano na yan, kung anong mauna. Pero syempre, unahin natin yung bawang at sibuyas. Pinagsasabay ko na yun natin yung sahog na chicken. I think pwede ko pang dagdagan ng mantika. Olive oil kasi ginagamit ko, kaya
medyo matipid tayong gumamit kasi mahal eh. Pero healthy naman po. Sulit naman. Yan. Tapos yung tomato. Lagay na natin itong pechay. Ganyan lang po ako magluto. Simple lang. Importante, masarap at healthy at malinis. Diba? Alam natin na healthy yung ating pinapakain sa mga mahal natin sa buhay. Tapos, pinaglagaan ko ng yung pinaglagaan ko ng buto-buto kanina. So, takpan na lang natin para tayo na lang natin maluto at lumambot ang gulay. Timplahan natin ng asin. Rock salt po yung ginagamit ko pang timpla. Ubusan ako. Kailangan kong magsaling. Pero ground pepper. Tapos paminta lang para masarap. Yan. Ganyan lang po ako magluto. Natural lang yung lasa. Hindi ako gumagamit na ng patis kasi masyadong maalat. Alam niyo naman, kailangan nating mag-ingat sa ating mga kinakain. Pero masarap po. Masarap din kasi ang magpapasarap naman sa niluluto natin yung lasa ng gulay, sabaw natin, sahog. Yan naman po importante. Natin. Sarap. Simple lang ang lasa. Tamang-tama siya doon na katerno ng fish na lulutuin ko para sa aming mag-asawa. Tapos para din naman sa anak ko na chicken. Lulutuin ko pa yan. Pagkatapos, inuna ko muna yung gulay kasi para dire-diretso. Ayan guys, ang iluluto ko naman, itong pagkain ng anak ko. Ganyan kami dito eh. Kanya-kanya ng pagkain. Kaming dalawang mag-asawa, pareho lang yung kinakain namin. Pero yung anak ko, masyadong, masalanan ko rin eh, masyadong picky. Kasi nung baby siya, takot akong magpakain ng kung ano-ano. Kaya, yan natin ng adobong ano lang ito. Parang adobong nuggets. Baka mauntog ako, nangyari na yan dati. Sobrang bilis kong kumilos. Ko alam na kabukas pala yan. So yan, ganyan lang ginagawa ko sa anak. Tapos sabi ko nga halo-halo na yan. Magluto ako, halo-halo na. Gusto niya yan. Parang adobo to na tuyot. Pero yung mga laman lang ng chicken, yung legs na binuksan ko lang. Yung legs na ginupit-gupit ko lang. Ano ba kukunin ko? Hirap palang mag-vlog ng nagluluto. Kasi nakaka-conscious, nakakalito. Baka sa halip na paminta yung mailagay ko dito eh. Ewan ko kung anong mailagay ko kasi. Pero masasanay din po ako kasi sa una lang siguro yan. Kasi nakikita ko naman yung mga nag-vlog. Wala lang, basta kahit ano
Masasanay din po ako. Nag-enjoy na po kasi ako mag-vlog ngayon. At least meron ang palipas ng oras pag walang ginagawa. Libre naman mag-vlog, di ba? Libre naman gumawa ng video. Eh di, lubos-lubosin na natin. Papawisan na yung beauty ko dito sa lutong ito. Kasi matalsik. Tapan muna natin yan. Para hindi matalsikan ng beauty natin. Guys, ito na mga ulam naming mag-asawang iluluto ko. Itong pritong tangige. Tingnan natin kung anong kalalabasan. Simple lang din naman yung ginagawa ko dito. Nilalagyan ko lang ng garlic and onion. Tapos tinitiplahan ko lang. And lemon. So, ganun lang. Salt. Pepper. Basic. At lalaman natin kung anong kalalabasan mamaya. But I'm sure masarap po ito kasi lagi ko namang ginagawa ito eh. Ako, huwag mo ako tatalsikan. Niluluto lang kita. Hindi ko talagang mahilig prito-prito eh. Kasi takot ako na matalsikan. Kaya lang, tawa ko kasi Bisaya. Ay, init. Mahilig sa ganitong isda. Tangige. Gusto po kasi niya yung mga isdang dagat dahil Bisaya. Ayaw niya ng mga isdang tabang. Nakarating nga naman ako dun sa lugar nila sa Baybay Leyte. Talagang yung mga kinalakihan kong isda. Kasi Tarlac po ako. Na kinakain ko mula nung bata. Hindi nila kinakain kasi yun lang yung mga isdang nakukuha sa pero malinis naman po dun sa basa. First time ko nagluto ng ganito na dumikit kasi ang pinagprituhan ko rin ng mantika, yung pinagprituhan ng chicken ng anak ko. Normally kasi, bagong mantika na yung ginagamit ko. Kaya lang sayang eh. Mahal ang olive oil. Guys, ayan. Tapos na yung luto ko. Ito yung tangige na niluto ko para ulam namin mag-asawa. Pero hindi success eh. Kasi nadurog yung fish. Pero mukhang masarap pa rin naman. Tapos, ito yung ginisang pechay. Tapos, ito naman yung para sa anak ko na chicken. Guys, prepare ko muna tong table namin at kakain. Guys, naluto ko na, na-prepare ko na. Ready na kaming kumain ng aming lunch. Kaya lang, yung mag-ama ko, yung anak ko, ayaw sumabay sa akin. Kasi ayaw niya ng camera eh. Medyo nahihiya, mahihiyain siya. Kaya, yan lang muna ang kakainin namin ngayon. Kasi para mamaya, ma-enjoy pa namin yung aming dinner para sa ating New Year's Eve, di ba? Okay, samahan niyo akong kumain. Ay, pa lang kumain eh. Ako kakain na lang ako. Tapos na akong kumain, guys. Pasya lang ko muna yung mga halaman ko rito kung buhay pa ba. So, may mga halaman ako dito eh. Oh. Yan, naliliit lang yan dati. Ito sa aming veranda. Tapos, yan, dami ko pang mga reserve dyan. Actually, nandito kami sa taas eh. Oh. Yan ang aming view. Yan yung Ayala Mall Feliz. Tapos, eto naman yung baba namin. Ayan. From our terrace. Daming naka-decorate na mga Christmas lights. Guys, pasok tayo dito sa... wala si Polistico dito ngayon. Okay guys, tapos na ako magluto. Pasyalan ko naman yung mga halaman ko dito sa labas. Tingnan ko kung buhay pa sila. And guys, nandito ako sa terrace ko ngayon, sa veranda. At yan yung mga basil na itinanim ko nung bagong lipat kami dito.
Ang lalaki na nila. Ayan, nagpuputo ka na. Excited na yung mga tao na mag-fireworks. At excited na rin kami na makita yung mga fireworks mamaya dito. O-order muna ako ng pagkain namin, yung dinner namin. Yung anak ko, ayan, 5 o'clock na, 5. Lunch pa lang, pero nagtatanong siya kung ano daw ang dinner namin. Happy New Year, everyone!